Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Good morning! Welcome sa isa na namang edisyon ng palatuntunang Stand-Up Balikatan para sa Sulong Quezon ngayong araw ng linggo, ika-8 sa buwan ng Agosto, taon 2021. Magandang umaga po at sana isamahan nyo kami isang oras lamang sa aming programa ng panglinggong edisyon ng Stand-Up Balikatan. At siyempre pa ang palatuntunang ito, patuloy po ninyo mapapakinggan sa iba't ibang mga impilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 92.7 Spirit FM, 93.3 Radyo Serbisyo, 98.1 Supreme FM at 98.9 Love FM. sa mga nag-aantabay sa harap po ng yung TV set, patuloy kayong tumutok at manood sa pamamagitan ng Broadcast Channel 6. Ganon din po yung Facebook account ng Stand-Up Balikatan. Partner, Oo, good morning ha. Good morning. As usual, today is Sunday at ang gaya ng ating palaging sinasabi, pag linggo ay uunahin yung pagsamba o pagsimba and then manonood ng Stand-Up Balikatan. wow, mabait, relihosong Ay, siyempre, ang partner kailangan natin. yan. Siyempre, kailangan natin. Pero ito yung tinuturo talaga sa mga bata ng ating mga magulang no? Sa kanilang tahanan pa lang, maliban sa gumalang, sa nakatatanda at sa ating mga magulang, ay panatilihin po ang pananampalataya, pananalig sa ating dakilang lumika. Yan daw yung pinakamabisa nating sandata, lalo't higit nasa gitna pa rin tayo ng pandemya nakamamatay na COVID-19. Kailangan bawat oras, bawat minuto, bawat araw, ipagpasalamat natin ang buhay na biyayang pinagkakalab sa atin ng dakilang lumikha. Siyempre, at hindi tayo mananatiling nandito kung hindi tayo mananatiling malakas. At siyempre, yung pag-iingat, ay palagi kailangan. mag-ingat tayo. Tungkulin natin pangalagaan ang ating kalusugan at siyempre kumonsulta sa mga doktor kapag kinakailangan. Pero higit na maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Ihahatid natin ang detalye kamakailan lamang mga kababayan, mga kaserbisyong tunay at natural. Nagkaroon po ng programa binuksan na sa publiko sa mga kababayan nating naninirahan sa bahagi po ng Panukulan, Quezon, ang kauna-unahang serbisyong tunay at natural satellite office na magbibigay po ng tunay na serbisyo, tunay na pagkalinga para sa mga kababayan nating naninirahan doon. Sa kabuuan ng detalye, partner? Panoorin po nyo. Dito na po tayo ngayon sa bayan ng Panukulan upang buksan po ang serbisyong tunay at natural satellite office. Kasama natin ang ating napakagandang PPLD. At magsisimula na rin sa kanila sa Barangay Kalasumanga yung proyekto na serbisyong tunay at natural, yung covered court. At sa Barangay Lipatan naman yung mga tulay, Apex Culvert Bridges na gagawin na rin. Nandiyan na po yung mga team para gumawa doon. Tara na, samahan nyo kami sa pagbubukas ng Magandang araw po sa bayan ng Panukulan. Ako po ang inyong kabalikatan, PPLB Cyber Sargo. At formal na po binuksan ang opisina at satellite office po ni Congresswoman Helen Tan dito sa ating bayan. Kaya po hinihikayat dito sa opisina. Dito po ay pwede tayo lumapit ng free medical assistance, vocational assistance at burial assistance na pwede pong maitulong handog po ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Doon po sa tanggapan at hindi talaga sa bayan ng Infanta, makatilang po ay doon po sila pinapapunta. Lalo na po yung mga medical assistance. Yan po, mga nakalagay dito ay ngayon po ay tayo po ay hindi nakakawin. Narito na po ang opisina. Kaya po maraming po salamat sa pamagitan po ni Vital A. Bago po sa ating nilamanan ng Dr. Hilita ang malaking tulong na pinagkaloob sa atin ng opisina ng Pakistan. Maraming salamat. congratulate po kayo at ang magkaroon po ng isang tanggapang ganito ay isa pong pag-o-open ng isang lugar para ang mga tao ay meron din matakbuhan.
Kaya ako po si Michael Pusto ng Barangay Pagitan, Barangay Captain. At taos pusong nagpapasalamat sa aking munting kahilingan na 3 sprayan alam kong makakatulong sa aking mga magsasaka dito sa aming pamayanan sa Barangay Pagitan. Ay taos pusong nagpapasalamat sa sariling sikap at serbisyong tunay at natural. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kapitan Alpi Armada ng Barangay Bato. Bali nakareceive po ako galing kay Dr. Ellington. Bulang pang basketball, bulang pang volleyball, cross cutter, at saka po bangko. Malaking gatang naman po sa akin dahil ang aming pong barangay na yun, ay bahay na yun, nagkakunti ang bangko. Kaya maraming salamat po sa aming natanggap. Maraming salamat po, Dr. Ellington. Mabuhay ang serbisyong tunay at natural. Ang natanggap ko po ay grass cutter at saka po mga block. Ito po ay isang malaking bagay po sa aming barangay. Malaki po ang maitulong. Tulad po ng aming monoblock. Ito po ay patakapakinaban po sa aking mga taga-barangay. Lalo po pagka may mga okasyon yung gaganapin. Salamat po sa serbisyong tunay at natural, Dr. Ellington. Ang natanggap ko po na pinagkalog sa akin ni Congressman Ellington ay ang 12 solar lights at saka isang grass cutter. Yung pong mga damuhan sa amin ay amin pong maipalilinis or malilinis. Yung po namang solar light, yung po sa aming madidilim na lugar. At maraming salamat po, Dr. Ellington, sa inyo pong serbisyong tunay at natural. Ako po nagpapasalamat sa inyo sa napakalaking tulong sa natanggap po namin mower. Dito po magagamit namin sa aming barangay upang patuloy ang palinisan po sa aming barangay ay magpagpatuloy. Yan, maraming salamat po, Dr. Ellington, sa serbisyong tunay at natural. Muli po ang aming taus-pusong pasasalamat kay Congresswoman Dr. Ellington at mabuhay po ang serbisyong tunay at natural. O partner, nakita mo naman yung municipality of Panukulan. Napakagandang bayan, napakalinis ng tubig, napakaganda ng alon at napakalakas ng hangin. Kung pagbabasehan ko yung binanggit mo, tama namang lahat yan, mga kaserbisyong tunay at natural. But honestly, hindi pa po ako napapadpad sa bayan po na napakagandang Panukulan, Quezon. Pero higit na mas maganda na biyayaan ng satellite office ang mga naninirahan dyan mula sa opisina ni Congresswoman Dr. Ellington na inaasahang higit pong pakikinabangan sa mas mahabang panahon ng mga magkakasakit, ng mga mangangailangan ng anumang klase ng ayuda o tulong mula po sa opisina ng mababatas na Doktora pa. Kasi kung halimbawa lang na wala siyang satellite office, napakahirap sa mga kababayan natin. Napupunta pa ng Kalupaan o sa Gumaca, medyo magta-travel ka pa by sea. Kung masama ang panahon, ay may hirapan. Kaya tamang-tama yung paglalagay ng satellite office. Doon na nila hihilingin anuman ang kahilingan, anuman ang problema. Pwedeng ipagkaloob ng serbisyong tunay at natural. Doon na. Hindi na kinakailangan mag-byland pa at magkagastos pa. Malapit na. Same din naman yun Kaya kahit wala doon si doktora, may mga staff naman doon na maaasahan at i-relay lang yun. At yung immediate na pangangailangan tulad ng mga gamot, yan ang number 1 basic na hinihiling ng ating mga kababayan. Kahit saan naman, gamot, vitamins ay ipinagkakalob sa satellite office. Tiyak na sa pagbukas pa lang ng opisina na yan, puno na ng mga gamot kagaya ng binanggit mo, advance na dumating dahil may kalayuan nga po ang bayan ng Panukulan. Isa yan sa mga major siguro na problem ng mga nakalipas na panahon ng mga naninirahan dahil sa panahon ng kanilang pagkakaramdaman, maaaring kinakailangan pang bumiyahe, magtungo sa mga kalapit bayan. Pero ngayon, kita nyo naman, kusang lumalapit po ang serbisyong tunay at natural ng opisina ng mababatas na, kagaya ng sinabi ko, doktora pa na higit na makakatulong sa inyong pong pangangailangan. Diyan kayo pupunta sa Stan Satellite Office 24/7.
Para pong convenience store kung saan bibigyan kayo ng mga gamot, maraming tulong, stand satellite office, hindi lang po yung magiging laman yan, kundi magkakaroon pa, merong mga napakaraming upuan, yung mga tent, canopy na kailangan po ninyo sa mga okasyon, bagamat limitado po ngayon dahil nasa gitna tayo ng pandemya, pero kinakailangan magkaroon ng programa, meron na po kayong magagamit mga ka-stand. Alam mo bang ang isang municipality, lalo yung ganyang kalalayo, pag tinayo mo ng satellite office, alam mo kung sinong unang natutuwa? Sino? Ang mayor at ang mga sanggunian. Dahil Ay dahil siyempre kahit papano, hindi naman palaging may provide ng municipal government. ang nabawasan mga din yung kahilingan. kanilang malaking Nabawasan din yung isipin. kanilang ibig sabihin yung abala sa At kanila saka, no, at supply, tingnan ganun din. natin doon sa aspeto, sa positibo na meron silang partner na May parang magbibigay may ng kapartner ka mga ba? programa May para sa katuwang. mga constituents Mhm. nila na hindi na kinakailangan pang mag-send ng request, halimbawa sa mga distrito na nakakasakop sa kanila na kung dumating man, oo, dadating, pero matagal-tagal, mag-aantay ka, ika nga. Oo. Pero ngayon, doon pa lang mismo sa Ang lugar bilis. nyo, mabilis. Within that hour, within that day, lalo kung gamot lang, ay kayang ibigay. At sinisigurado kasi ni doktora na palaging available Ito ang yung gamot. parang version noong sinasabi ng kaibigan kong dating Lucena City Councilor Benny Mhm. Javier Brizuela na dapat merong butika sa barangay. Oo. Same like this na merong available lagi na medicine sa ganitong klase ng lugar. Hindi ba't malaking kaluwagan ito sa mga pagkakaiba lang, residente? Ang pagkakaiba lang yung butika sa barangay bibilhin mo. Oh. So ay libre. Yes. Wala itong bayad. Libre yung pinagkakaloob ng serbisyong tunay at natural sa bawat Pero syempre, ang bayan. hangad natin, nangunguna dyan, ay huwag tayong magkasakit, maging Oh, healthy ang syempre. ating mga kabayan. But in case of scenario na kinakailangang may gamot na mainom, ay meron at yan sila pupunta sa Stand Satellite Office. Oo, kasi alam mo yung gamot kung minsan, ang kahalagahan yan, pwede mong bawasan yung pambili mo ng pagkain at kung ano pa. At Pero saka, kailangan yung gamot mabili. kung may gamot, minsan hindi na rin naman naiinom yan. Yung reality ha, Mhm. kwentuhan lang tayo, hindi naiinom yan. Yung bang parang kampante ka na may gamot dyan na may inom ka, gumagaling kang usap. Abay, may psychological kung minsan. Oo, Psychological yan. yung kaysa doon sa wala na namang gamot, sana naman makakadalhin siya. Kaya nga, Lumalala, nai-stress ka ng todo kaya tuwan-tuwa yung mga kababayan natin doon sapagkat may malalapitan na silang libre. Kahit naman saan. Ay pasalamatan natin si Vice Mayor L.A. Ruanto Mhm. dahil siya po yung isa sa mga naging instrumento Palagi ng na palagi. pagkakaroon ng satellite office sa bahagi ng Panukulan. Bagamat siya po ang vice alkalde ng bahagi po ng Infanta, pero yung kanyang pagtulong naman ay napakalawak, mga kaserbisyong tunay at natural. Hindi natin kayang sukatin yung kanyang tunay na malasakit, parang kagaya ni Congresswoman Dr. Helen Tan sa mga kababayan natin, hindi lamang sa mga taga-Port District, kundi kabuuan po ng lalawigan ng Quezon. Oo. At ito pong aming pangalawang ipakikita, ito naman ay sa bahagi ng Gumaka, mga park, ang mga nirehabilitate na park, school buildings, covered court, panoorin po niyo. Hi guys! So isang mapagpalang umaga sa atin lahat. So halika, samahan niyo ako sa akin biyahe. So ito, nagbabalik si Lea sa Drew. So ngayon, tara't ikutin natin ang mga proyekto ni Dr. Helentan. Tara't mag-ikutan. Ikutin natin ang mga proyekto ni Dr. Helentan. So tara na, so ngayon sa panigihan, upang tingnan kung ano yung mga proyekto niya dito. Let's go! So laking pasasalamat ng mga taga-barangay Panigian sa covered court. Ito kasi gamit na gamit nila yung covered court. So kahit na hindi uso yung mga legal ngayon. So sa ibang paraan, sa ibang bagay nila ginagamit yung covered court ngayon na pinagawa ng ating doktora. So kita nyo naman na nagsusumbay mga dito. So malamang mga susunod na araw pa baka medyo tumami-dami pa sila magsusumbay dito. Pero kahit naman gano'n, hindi rin naman sila dikit-dikit na nakasal-sabli pa rin naman. Kita nyo naman guys. So salamat nga para sa ating doktora ulit. So yun, talagang napakabuti ninyo. Naisipan niyo yung mga ganitong bagay. So saludo kami sa inyo. Yun guys, may isa pa ako nakakita na bahagi ng aking kabataan itong lugar na ito. So kaya lang ito na bago na. Ni-renovate ng ating Congresswoman Dr. Helen Tan. So salamat sa inyo sa pagpapaganda ng parinig ko. So
yung park na aking pinaglalaro ng mga bata pa. Tara, ikutin natin. Maglaro tayo dito. Masarap ng bata, guys. Okay guys, nandito tayo ngayon sa pinaka-paborito ko na pinagawa ni Doktora. Hindi naman totally pinagawa, siya lang yung nagpa-renovate. O siya yung mas napaganda pa ng lugar na ito sa San Diego Park. So, kamakailan lang na picture ko na sa inyo to. So ngayon binalikan ko to, kasi yung mga pinagawa ng ating Doktora Helen Tan, ay aking binupuntahan o aking iniikutan. O tara na, ikutin natin ang mga proyekto ni Doktora Helen Tan. Okay, ayan. So ito yung San Diego Park na sa pinaka-paborito ko. Talagang mga makakas dito. Medyo nakambulak ko nga lang guys. Diretso pa rin ako. Ayan. Magkara, kung tayo na natin natin. Ilang game sa mga. Okay guys, kung kunting kaalaman lang, ito palang San Diego Park ay ang isa sa pinakang dahilan kung paano nagawa ito si dating Mayor Robert Yap Yangco. Kasama niya si Celestino Cortez. So yung panahon pa lang yun, nagawa itong San Diego Park. So sa kanilang idea kung paano nagkameron ng San Diego Park ang bumaka. So that time, itong mga taong 1982, no, si Mayor Yap Yangco pa ang mayor. So napagawa ito nun. Pero dinibelo pala ito. Mas pinaganda po ito ng ating minamahal na Congresswoman Dr. Helen. So tara sa kabila. Okay, tingnan nyo ba? Ito guys. Okay, nagkameron pala ng groundbreaking dito. January 25, 2019 na kung saan mandated implement by tourism and infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA sa pamamagitan ng ating Doktora Helen Tan. So, isa siya sa naging ulo o naging dahilan kung paano pa gumanda itong ating San Diego Park. So, sa pamumuno ng dating Mayor Erwin Caralian at dating Vice Mayor, Eldor Caralian at ang kanyang mga kasamang sangguniang bayan that time. So, taong 2019 nagsimula na i-renovate itong San Diego Park ito, itong lugar ito. Kumbaga, isa sa naging dahilan si Doktora dito. So, kasama yung dating Mayor nga. So, salamat sa inyo. So yun guys, kunti trivia lang. Okay guys, nandito tayo ngayon sa baba ng San Diego Park. Sa binaba natin ulit, pagdating natin. So, dito guys, nagkataon, may mga kasabay ako kahit medyo umuulan na tumaamon ng buwan, so ngayon ako magsusunda dito. So, gamit na gawin ito ng Diego Park. Salamat, Dr. Helen Tan. Salamat ko, Congresswoman Helen Tan, kay Tan, lahat na po. Hindi nabanggit, thank you very much. Ano po, marami kayong matulungan. Thank you. Sa tingin
tingin ko'y pamilyar ang lahat, ang marami sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa umagang ito sa kabuuan po ng Gumaka, Quezon. Dahil kaya ako binanggit yan, ipapasyal namin kayo sa tulong po ng vlog ni Ginoong Andrew Punay kung saan ipinakita po niya at binaybay niya ang mga magagandang proyekto ni Congresswoman Dr. Helen Tan na nagtatampok po ng mga kapakipakinabang ng mga projects and programs niya sa kabuuan ng Gumaka, Quezon. Marami ito, iba't ibang proyekto ito. Although, marami na rin naman nung last year pa ang nadala rin itong proyekto ni Doktora at sa mga karatig pang bayan. Gumaka pa ba naman ang kanyang pababayaan? Ay, hindi Kasama po 100%. yan, isa sa mga tinuturing na sentro, pinakamaunlad na bahagi po ng 4th District ng ating lalawigan. Kaya hindi dapat na pag-iiwanan sa aspeto ng napakaraming proyekto, yung mga covered court. Nakakabilib. Ang gaganda, parang ito'y nasa bahagi ng Makati na talaga naman titingnan mo kung yung mga kagamitan na ginamit, di kalidad. Oo, at hindi yan yung anong tawag dito, yung may hinang klase ng materials. Yung mga bakal na Hindi maninipis, hindi no? substandard, oo. Grabe. Kasi Ginastusan nga, talaga ng ginastusan gusto ni Congresswoman Dr. Helen Tan dahil gusto niya kapag ka mga ganyang klase po ng proyekto, matibay na magagamit sa pangmatagalang panahon. At saka yan, malaking bagay ang covered court. Pwedeng basketball court, Yes? meeting place. Mhm. Minsan kung may mga trahedya, Uy, bagyo, ginagamit ngayon ginagamit din sa yan. mga pagbibigay ng Sa- turukan sa vaccine, sa sa vaccine. anti-flu, anti-pneumonia, at Pwede, marami lahat pang yan. iba na mga pagpupulong sa mga maraming gamit. barabarangay. Marami Tama. siyang pwedeng gamit. May At 101 of uses. oo, at ito ay siyempre pang matagalan na itong ganitong mga structure. Mhm. Hindi naman ito yung pang isang taon lang sira na. Hindi, ito tumatagal na bumibilang ito Naku, ng yan yung bilin ng matagal. mambabatas. Dapat kapag ka nagtayo ka ng isang istruktura, kailangan matibay. Oo, Para tatagal. hindi naman sayang yung ginugol na halaga. O para halimbawa lang kahit wala na sa pwesto yung mga nagpagawa, pinakikinabangan pa rin ng mga kababayan natin na sa pagdating pa ng mga susunod pang panahon. Tama. At hindi lang yan yung covered court. Marami pang iba. Natatandaan mo ba? Mhm. Yung rehabilitation ng ilang mga school buildings and then yung Bakit ba ecology park. kailangang i-rehab ngayon ang mga school buildings? Wala namang klase mga Hindi nga, estudyante alam mo natin. yung epekto ng itong isang taong mahigit na hindi siya ginamit. Oh, Automatic yan medyo nakakasira para ng bang building. bahay yan? Na Para kapag ring walang bahay na karaniwan. nakatira ay automatic. Yan, Unti-unti ring nasisira. yan, siyempre, kita mo naman yung mga agyo, nagkaka-agyo, pinapasok ng tubig Kasi kasi nga wala siguro, nakatira. tingnan natin doon sa bahagi na ang mababatas po ay positibo, very positive, na dadating din tayo sa puntong malalampasan natin ang Oo. pandemya at babalik at babalik Iniabang. ang ating mga estudyante sa pag-aaral muli sa 4 na sulok, 4 corners ng ating mga eskwelahan. Kaya nga kahit wala pang face-to-face classes, iniaabang na ni Doktora through the request din ng mga taga-DepEd, Ganyan kalaki yung barangay. pagpapahalaga niya sa edukasyon. Oo, kasi para pagbalik ng mga bata sa eskwelahan, ayan na, hindi na makakaabala. Tama gawa naman na yan, siya. yung foundation ng ating mga estudyante, parang yan yung mga magiging tuntungan para gumanda po ang kinabukasan ng ating mga kababayan. Hindi lang doon sa kalidad, tamang libro, mga kagamitan, kundi kailangan din yung eskwelahan kung saan convenient makakapag-aral ang ating mga estudyante. Isa pa yung ecological park, pinakita naman, kita mo napakalawak, yung Mhm. view deck niya, no? Elevated siya, maganda siya, mataas siya. At pag ganun mataas, malakas yung hangin at paboritong pasyalan ng ating mga kababayan dyan sa Gumaka. Medyo, of course, alam mo na, hindi ka naman pwede rin magpaganda ng walang gastos. Pero hindi na yan ni Doktora tinitingnan. Ang Naku, hindi tinitingnan niya, ata siya yung tipo na hindi na nagkukwenta. niya kinikwenta ng mahalaga. Yung mga tao ay safe na nakakapaglagi doon, nakakapagpapicture-picture, Kailangan ay nakakapagpahangin. meron tayong day-to-day na activities ang katawan natin. Oo, hindi Yung naman pwede nasa loob bahagi ka po ng bahay. ng ating ehersisyo para matiyak na tayo po ay healthy. So sa mga gusto pong sundan ang ating pinag-uusapan, pwede nyo pong bisitahin, hanapin sa social media ang account ng Layas si Drew. Salamat po kay Ginoong Andrew Punay at nagamit natin ang kanyang material sa umagang ito. Salamat po gayon din kay Attorney Mike Tan na siya po ang tumulong sa kanya at nakatuwang niya para mabaybay at makita ng personal ang mga proyekto at programa ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga kaserbisyong tunay at natural, sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan, magkakaroon tayo ng kabalitaang isang mahusay na manggagamot sa pamamagitan po ni Dr. Angelito S. Abadilla, ang past president ng UniHealth Quezon Hospital and Medical Center.
Alam mo, siya ay isang anesthesiologist at ang isang anesthesiologist ay napakahalaga sa isang minor and major operation ng isang pasyente. And then, bukod doon, dahil magaling si Dr. Abadilla, sanay na sanay magpatakbo ng ospital. Tama. Higit po kayong tumutok, mga kaubayan. Ang kabuuan po ng detalye niyan, samahan nyo kami sa pagbabalik ng palatuntunang Stand Up! Balikatan! Para sa sulong Quezon! Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Ako po si Dr. Helen Tan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Handog natin sa mamamayan mga proyektong napapanahon at kapaki-pakinabang. Tumutugon sa suliranin sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, pangkabuhayan at infrastruktura para sa kaunlaran. Ito po ang serbisyong tunay at natural. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako nang magsasabi sa iyo, effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Manood at manalo! I-like ang Stand Up Balikatan official Facebook page at munod ng programang Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Sagutin ang ibibigay na katanungan ng program host sa pamamagitan ng pag-text sa numero bilang 0966-9914-581 ng tamang sagot kasama ang pangalan, address at edad. Ang pangalan ng mananalo ay i-announce bago matapos ang programa at manalo ng 300 word of load. Kaya manood na, text na. Tandaan, ito ay eksklusibo lamang sa mga Quezonian. Wala nang atrasan, wala nang lipatan.
Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balikatayan sa ikalang bahagi ng ating palatutunan sa mga kakabukas lang ng iyong transistor radio o kaya naman kakaharap nyo lang sa inyong TV set. Patuloy niyo po kaming samahan sa ating mga pag-uusapan hanggang ikawalo ng magandang umaga. At dahil po ngayon ay linggo, ang ating panauhin ay espesyal. Walang iba kundi si Dr. Angelito S. Abadilla, isang anesthesiologist, past President UniHealth Quezon Hospital and Medical Center. Magandang umaga po, Doc Abadilla. Magandang umaga po, Kuya King, Ma'am, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig dito sa ating Stand Up. programang ito, Stand Up, Balikatan. Balikatan. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo at naanyayahan niyo ako rito para magbigay ng mga kaalaman sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Napaka-importante ng araw na ito, lalo't higit Dr. Abadilla. Tiyak na tututok po ang ating mga tagapanood dahil doktor ang aming mga kabalitaan, higit na magiging interesado ang maraming usapang pangkalusugan, lalo't higit nasa gitna po tayo ng pandemya dala ng COVID-19. Kayo ang past president ng UniHealth Quezon Hospital and Medical Center, isang bagong ospital na sa tingin ng marami ay higit na mas maganda ang equipment. Kailan po ito magpupuli operational? Okay. Sa ngayon po, nandoon po tayo sa phase ng construction ng hospital, ang Medical Arts Building kung saan po naandoon ang mga klinika ng mga ating mga doktor ay bubuksan na po namin itong September 8. Yung pong buong hospital, yung main hospital building, ang target po namin dito ay first quarter of 2022. Next year, opo. Ilan po ang rooms na po pwedeng ma-occupy ng marami nating patients na kababayan kung sakasakali? Ito po originally, ang namin ay 100 beds. Itong pong building, yung main hospital building, ay 8 palapag, kung saan po ang ating administration building ay nandoon sa 8th floor. Yung pong COVID ward na tayo po ay mandated ng ating bansa na magkaroon ng COVID ward, yun po ay ilalagay natin sa 5th floor. The rest po mula pababa, nandoon po yung emergency room, second floor, third floor nandoon. Ang second floor nandoon po yung operating room complex. Ang Lucena, ang higit na pinupuntahan po ng mga kababayan natin nagkakasakit dahil kung meron mang mga ospital sa iba natin mga distrito, medyo maliliit lang, walang masyadong kapasidad para tanggapin ang maraming pasyente. Tiyak na solusyon po ang pagdating ng UniHealth Hospital, Doc. Opo. Sa ngayon po, dahil dito sa ating pandemya, talaga pong nagkakaramihan ang mga pasyente. Nagkakaubusan. In fact, meron pong mga taga Manila, mga kaibigan namin na tumatawag na kung pwede ay mapakiusapan ng ibang hospital na kakilala namin ang administrasyon na kung pwedeng ma-admit sila dito. Kaya lang talaga pong wala. Kaya siguro itong additional na hospital dito sa ating lalawigan, 1 o 2, ay maganda po at malaking tulong. Correct, partner. Okay, At partner, bago ko lang tuluyang ipagpatuloy yung tungkol sa panibagong hospital nito ng UniHealth, si Dr. Abadilla kasi ay isang anesthesiologist. Doc, para po sa kabati ng ating mga televiewers, ano po ba ang main function or yung trabaho talaga ng isang anesthesiologist? Okay. Sa isa pong operasyon, ang anesthesiologist po ang nagbabantay sa buhay ng ating pasyente. Nasa kamay po namin ang kanilang buhay habang sila'y inooperahan. Dahil namomonitor ho namin mabuti yung kanilang mga vital signs and aming we see to it na talaga hong nasa normal ang lahat ng kanilang vital signs para safe sila habang inooperahan. Mahalaga yung role nila, partner. Tinuturok itong anesthesia
Depende po sa kung anong operasyon ang gagawin. Halimbawa, for example, ano po? Kung halimbawa po yung mga nabalian, depende po, no? Kung mga dito sa kamay, pwedeng naka-general anesthesia po yan. Or pwede pong hindi local anesthesia lang. Yun lang dito, kung dito ang bali, dito lang ho ang merong mga bahagi tayo ng katawan na may mga nerve supply doon sa parte na nabali. Pagka naturukan ho ng anesthesia yan, nawawala ang Paano pakiramdam. kung heavily damaged or major damage sa katawan kasi aksidente nga? Paano po ang anesthesia nito? Usually po, naka-general anesthesia yun. Okay. Kasi yung pasyente, inilalagay na namin sa operating room kung saan namin pinatutulog na ho. Dr. Abadilla, ang pagkakaunawa ko sa anesthesia nung ako'y bata pa, ay kapag ka nalagyan ka ng anesthesia, hindi mo mararamdaman yung pain. Tama po ba? Opo. Tama po yun. Ito raw yung Oo. nagpapamahal sa presyo ng binabayaran kapag ka yung bill na ang tinitingnan papalabas na ang pasyente? Totoo ba yun? Hindi naman po. Ang doon, usually ang na a-appreciate ng mga pasyente ay wala silang naramdaman at sila po ay masaya na makakalabas ng ospital ng buhay at safe na safe sila. Meron bang tinatalaban? Oo. Meron bang ganon? Ay, wala pa akong na-encounter. Okay. Pero pwedeng mag-conduct ng operation nang hindi nilagyan ng anesthesia ang patient? Meron po. May mga instances na kung talagang ang pasyente po ay sabihin na natin nasa hindi nang magandang kalagayan pero kinakailangan gawin ng isang procedure, ang ginagawa lang po ng anesthesiologist doon ay nagbabantay pa at he sees to it na normal ang lahat ng vital signs niya pa rin or mapa-normal pa ho. Kinakailangan pa bang ang doktor ay humingi ng permiso bago turukan ng anesthesia? Opo. May Hindi waiver. ba pwedeng automatic? Ay hindi ho. Lahat po ng ginagawa ng doktor, mapa isang Ay, siruhano, paano kung walang malay yung idinating doon at damage kamag-anak po. Nearest na? of So, kin. sa kamag-anak magsasabi. Aha. Hindi pala pwede siya nang walang permiso Oo, ng hindi Of po kamag-anak. pwedeng course, in galawin. case ng kung ano man ang mangyari, ay Okay. aware siya, nagkaroon sila ng agreement na bibigyan ng Kung wala anesthesia naman ang sa ibang side pasyente. effect, may other side effect po ba itong anesthesia? May bad side effect po ba ito? Wala naman. Ano po, depende. Lahat naman po ng gamot, kapag ka ibinigay na sa katawan ng tao, Depende. may mga side effects po yan. Okay. Yun po ang role ng isang anesthesiologist. Yung mga side effects niyo kung ma-encounter o ma-experience natin sa pasyente, yun po ang role ng anesthesiologist. Pipilitin niya maging normal po ang kanyang mga vital signs pa rin. At Sa maiwasan yung side effects na yun. laki ng UniHealth Hospital na almost composed of 100 rooms, ilang anesthesiologists ang kailangan doon? So far po, yung mga kasama namin doon ay mga nasa 10 na. Marami na rin po pala. Marami Ang na po. alam ko ay nagpipil up pa kayo, ano po, ng iba pa mga doctors? Mhm. Sa panahon pa ng ganon? May mga doktor din po tayo nakasama doon na mga galing pa ng Manila. Pero naalala ko, Dr. Abadilla, hindi pa man kayo fully operational, pero mukhang nagpapasalamat na po ang mga kaubayan natin dahil kamakailan lang nag-conduct kayo ng parang pre-medical check-up. Ano po yun? Mga blood chem, mga ganon. Laboratory exams. Opo. Kasi po nagkataon na nagte-test ho kami noon ng mga makina na gagamitin sa laboratory. So, puro brand new po ang... Lahat po ay brand new. Ano po, ay nakakatakot pag brand new, mahal-mahal. Anyway, yun naman talaga kailangan brand new sapagkat Ang tingin ko dyan, sigurado kay yun. brand new o mga 10 years na ginagamit ng Mhm. equipment, tama pa, Dok, iisa lang naman yung presyo ng singilan sa pasyente? O Um, nagkakaroon din naman talaga ng pagbabago? Nagkakaroon po ng pagbabago kung nag-a-upgrade po yung makina. Pag ina-upgrade pala. No? At usually, ito in-import pa. Ano po? Karamihan po sa kanila. So, ang ating pong ospital ay halos fully equipped na o may kulang pa rin po? May isa ngayon po, may mga kulang pa, pero pipilitin ho namin na bago mag-operate yung buong hospital, ay almost siguro mga 85 to 90% kumpleto na ang mga gamit. Pag po ganitong 100 bed capacity at 8 palapag,
sa practice or sa SOP, ilan po dapat ang medical workers dito, including the doctors, the nurses, Okay. Medical staff. lahat Oo. na? Ang ano po diyan, depende po sa number of beds sa bed capacity ng isang hospital, meron pong requirement na dapat i-comply ng isang hospital na ibinibigay ng DOH, ng Department of Health. Okay. Oo. So sila kasi kahit private naman under the DOH, ano po? Sila ho ang nagbibigay ng permit po para makapag-operate ng isang hospital. Naging priority ba, Dr. Abadilla, sa pagtanggap ng mga medical workers natin, yung mga kababayan natin, taga Quezon, yung mga nag-a-apply sa ating pong ospital? Opo, yan po ang Good. aming pong goal noon pa na ipa-prioritize ang mga taga Quezon. More or less, Mm. sa mga na-accept na workers, Apo. ilang porsyento na po ang kababayan natin, Doc? Sa ngayon po kasi, hindi pa fully operational ng hospital. So, ang na-admit pa lang namin, nang na-accept namin mga nag-a-apply, sa ngayon ay kukunti pa dahil medical arts building pa lang naman o yung OPD ang aming i-operate. Okay. Sa anong paraan, aspeto, gusto ng management ng kabuuan ng UniHealth Hospital na higit kayong makilala at tumatak sa isipan ng ating mga kababayan? Anong klaseng ospital kayo? Okay. Ang mga hospital naman po, wala namang kompetensyang tinatawag. Nagko-komplementahan po yan. Kung ano yung kulang ng isa, at ang isa po dito ay meron. So yun po ay may mga komunikasyon. Pero ang UniHealth po, ang siguro ang mai-impart ko lang, ang UniHealth po ay nasa more than 25 years na nasa hospital industry. So ang experience po ng mga ang pamunuan ng hospital ng UniHealth ay napaka-wide na ang experience. Saan part pala ng Pilipinas mayroong branch ng ganitong klase ng ospital, Doc? Oo. Sa buong Pilipinas po, meron na pong nasa 14. I'm not sure kung 15 na. Bakit Oo. UniHealth? Ano po ibig sabihin? UniHealth. Anong ibig sabihin po nun? Ay, yun po yung pangalan na ibinigay ng kauna-unang hospital na nasa Laguna. Okay. Mhm. So meron Kung pala ganun. familiar ho kayo doon sa UniHealth Southwoods, yun ay yung mga taong namumuno doon, yun po ay kasamahan din namin dito. Mauulit daw po ba yung pre-laboratory na ginawa nyo noon, Doc? Kasi parang maraming humahabol. Sayang din, libre. Hindi po ako mangangako, pero i-present ko ho uli sa board kung ano. So, pag po papayag. ba past president, automatic ay board pa rin, ano? Di ba? Ay every year kami po yung nagpapalitan ng nag-eleksyon. So 1 year lang. 1 year lang po ang term ng president. Pero ang sa case po ng UniHealth, since kami po ay composed of 75 founders, 38 po ang mga taga Quezon at 37 ang taga Manila at Laguna, nagkaroon po kami ng kasunduan noon, agreement na every year magpapalitan kami. Ang president po kagaya ngayon ay nasa kanila. So ang chairman of the board nandito sa atin. Okay. Next year magpapalitan na naman yun. So, And anong purpose at ganun kabilis, immediate agad 1 year nagpapalitan? Yun po yung parang sabihin na po natin parang check and balance din. May check Tsaka and balance. yung camaraderie namin na-improve na mabuti. So Hospital's policy. at saka lahat po ay natututun lahat. Hindi kung paano magpatakbo ng isang ospital, the UniHealth way. Parang, Opo. Yung ospital na UniHealth dito sa bahagi ng, tama ba, Isabang? Opo, yun ang Tayabas City, Aha, ang aha. lokasyon po ninyo. Kumpleto siya, I mean doon sa lahat ba ng karamdaman ng pwede na maging sakit ng isang tao, magagamot ng UniHealth? I mean, di ba meron tayong ilang mga sakit na kinakailangan pang iluwas dalhin sa Kalakang, Maynila. Kaya bang gamutin sa ospital na yan, Doc? Hindi po ako nangangako, pero kagaya ng sinabi ko kanina, ang mga ospital, hindi naman po lahat yan ay 100% complete. Kung hindi sila po ay nagkakaroon ng mga komunikasyon para ma-complement ko anong kulang ng isa. Ngayon po, yung tungkol doon sa tanong nyo kung anong mai-offer namin, halimbawa, napag-uusapan na namin kung kami po ay maglalagay ng
catheterization laboratory. Kung yun po ay matutuloy, yun po ang kauna-unahan dito sa Quezon. Wala pa tayo niyan dito. Wala pa Pakiulit po. po, ano po siya? Yung Anong, mga catheterization Ah, Huwag laboratory. mo Yung nang mga na, hangarin pang ano, ulitin. yung mga naggagawa ng angioplasty. Yun, okay. medyo mataas ang presyo nun, di ba, Dok? Ay, yun nga po. Pero ang Pipilitin din po tao, natin. basta buhay, isasalba, gagawa ng Tama paraan. po kayo. Opo. So hindi, palagay ko kaya mo. Kita mo yung sa dami ng mga kasamahan nilang doctors dito pa lang pala 38 na. Usually naman pag doktor, mga milyonaryo yan, mga Ay, hindi mayaman naman yan. po. Kayang bumili ng mga equipment na galing Meron sa ba abroad. tayong pasilidad sa UniHealth Quezon na para sa mga dialysis patient natin? Meron po. Meron po. So ano lang yung magiging bago? Bukod po doon sa sinabi mo kanina, may iba pa po kung sakali na wala pa dito sa atin. Hindi ko po maipangako sa inyo, pero kung ano po ang pagkukulang at kailangan ng ating lalawigan para hindi na po luluwas ng Manila, Opo. pipilitin po namin Kasi mailagay. Dok, yung siyempre alam mo na pag nagse-save ka ng buhay, critical ang bawat minuto Kasi kung ita-travel mo pa Manila, doon pa lang pwede nang maputol ang buhay, mawala ang buhay. Samantala kung meron dito sa atin, ano ba naman ang katapat niyan? Kwarta lang naman kung ang mga doktor ay kayang kumuha ng mga equipment na sophisticated at mga moderno, hindi naman talaga kailangan. Dr. At naniniwala ko magagaling ang mga doktor dito sa Oo, atin. mahirap po bang maging doktor para kayong 24/7, para convenience store, ano po? Always available dapat? Ay, oo. Nakasana naman po sa training niya. Mula po sa eskwelahan, Opo. sa medical school, hanggang makatapos po ng training. Hanggang sa nagpa-practice na Pinangarap niyo po talaga maging doktor? Ay, wala naman po. Yun po sabihin na po natin childhood Pag dream. ba, Childhood dream. pag ba doktor ay may diversion pa? Nakakapag-tennis? Meron naman ho. Hindi, Meron, kagaya karamihan ng mo, doktor. balita ko Gaano may, kahalaga, Doc Abadilla, yung regular check-up sa panahong itong nasa gitna tayo ng krisis pangkalusugan? Dapat ba na maging takbo ng kaisipan natin na kasama sa pagpapahalaga natin sa sarili, magpa-check up at kumonsulta sa mga doktor? Napakahalaga ho ngayon ang laging regular na pagpapacheck up sa doktor. Hindi po natin malaman kung sa panahong ito, kung ano talaga ang kinalalagyan ng ating kalusugan. Ano? Pero meron pong virtual online check-up. Alin po ang mas maganda? Physical check-up o sa online? Paano po nalalaman yung tamang-tama talaga yung analysis pag-obserba ng doktor sa pasyente? Kung ano po kasi, yung traditional na paggagamot ng mga doktor, may tingin ko po, personal opinion ko, mas may advantage po yung physical na Physical. nakikita niya yung kesa pasyente. sa online, Sa online, sa virtual, nakakatulong din pong mabuti yan sa pasyente kasi yun naman po depende sa mga simptomas na ipepresent Tsaka niya. iniiwasan daw po yung risk na pwedeng makuha pag lumabas pa ng bahay. At yun naman po, kung halimbawang during a virtual examination at naipresent ang mga simptomas, yung doktor na tumitingin po sa kanya, kinakailangan, sasabihan naman po siya, a-advise na kailangan magpa-admit na kayo sa hospital at doon ko na kayo tatagpuin. Kayo po ba yung tipo ng doktor na pwedeng humirit ang pasyente ng bawas sa professional fee? Lahat naman po ng doktor Pwede. ay pwede. Oho. Wow, Lahat very naman po. considerate. Pwede pala yung ganun. Pwede naman Ngayon ko lang pala. nalaman, pwede pala yung Pero di ba may policy tayo ngayong no down payment? Nasusunod po ba yon? Ngayon po ay nasusunod naman po. Yung tinatawag na hospital hostage. Hino-hostage sa Yun pasyente. pong hindi. Ang karamihan pong practice Kasi may dito. batas na na hindi mo pwedeng i-hostage ang pasyente kung walang pambayad. Yun pong ang mga hospital, ang common practice po rito, kapag nagbigay ng billing na ngayon sa pasyente at hindi kaagad na isettle, mga ilang araw lang po, mga 2, 3, ipinapa-discharge na rin naman ho. At So, paano kung hindi ba? naggagawa na lang sila ng promissory. Nagkakaroon na lang ng siguro ng kasunduan between the promissory patient and the Siguro hospital. case-to-case basis yun dahil kung critical yung pasyente ay hindi Pero kung ako pwedeng ang i-discharge yun. pasyente at ako naman ay gumaling sa karamdaman ko dahil sa Ay, mga syempre. mahuhusay na doktor kagaya halimbawa ni Dr. Abadilla, magbabayad ako ng remaining na balance. Siyempre naman. Kaya lang naman hindi makabayad ng pasyente, siyempre. Sa Minsan hirap dala ng ng buhay. kahirapan. Gusto lang makasurvive pa, gusto lang mabuhay. Kaya lang siyempre, papano rin naman natin, titingnan natin yung side ng hospital. Ang laki din ang ginagastos ng
hospital, di ba? Sa Pero kaya ngayon po ba kinakailangan sa din. UniHealth tumatanggap na kayo ng mga nagpapa-check up, Dok? Starting this September 8 po, bubuksan na yung OPD. Yung pa lang ho, yung unang araw na magtitingin ng mga doktor natin ng mga Mama pasyente. Mary yun, Oo, September 8. itinaon ho talaga namin. Oh, yun. Okay po ano. At itong hindi, meron pa yung tawag doon, may mga cutting the ribbon pa yan. May Kasama siguro yun. program. May mga program pa yan. May mga program po kaming Kaya lang, pinaplano, limitado, kaya ano lang po? sa panahon nating ito, Oo. baka po limitado. Actually, yung ribbon cutting, nangyari na po yan noon nung pinablessan namin yung medical arts. Okay. Oo. Pero, isa ko pang itatanong, Dok, bakit po sa Tayabas nyo ito inilagay at hindi sa lungsod ng Lucena? Okay. Noong pong panahon na kami naghahanap ng lugar na mapapaglagyan, Oho. ang hinahanap po naming size ng lote ay at least mga at least mga 2 hectares. 2 hectares. Oho. So, Ang laki. nagpit Oo. yun 2 doon. hektarya. So, tama po yun, yung size na yun. Wala po kayong makuha sa lungsod dito sa Lucena. Wala po yung ganong requirement na So, na- kaya doon po Oo, napapunta. doon kami. Doon, yun ang nakita namin. Actually, nagkaroon pa nga ako kami noon ng konting problema dahil 2 lote yun actually. Mhm. So, ang ginawa namin, at yun ay dinivide by a creek. Oo. So, ang ginawa ay pinaripra pa ho yung Tinambakan. pinambakan, pinatibay na Pinataas. mabuti yung harang, at pinag-join ng bridge. Kung kung kayo po may pagkakataon na mapasyal doon, pwede ko kayo i-tour. Oo po, alam ko yung istorya ng lupang yun. May istorya kasi yun kaya alam na alam ko po yung istorya Itutur yun. ka raw doon sa may parte ng riprap. Hindi, titingnan natin once na si Doc ay available ay kahit naman pwede naman nating tingnan yung pasilidad nila. At ano bang pwedeng itago ng ospital? Wala Malaking bang pwedeng adbantahe itago? sa lalawigan natin, very favorable sa lahat po ng ating mga kaubayan ang pagkakaroon ng additional hospital kagaya po ng UniHealth Dr. Abadilla. Marami pong salamat sa management dahil ang Quezon ay isa sa mga napagtayuan ng ganitong klaseng ospital na matatakbuhan po ng ating mga kaubayan sa panahon po ng pagkakaroon ng karamdaman. Sinong administrator? Sa ngayon po, ako po ang inilagay na administrator. Okay. Kung yun po yung ina-anticipate na namin yung pagbubukas next year. Kaya meron ng administrator na in-appoint. Meron na rin kaming in-appoint na mga department head. Kaya po para pagbubukas noon, ay dire-diretso na po ang pag-ooperate ng hospital. Ang hospital hindi naman pare-parehas ng kaya naman itanong kay Doc, hindi naman pare-parehas ng presyo, di ba? Even yung check-up, magkakaiba naman ang Halos hospital ng siguro presyo. hindi naglalayo Hindi lang naglalayo. yung price ng professional fee ng mga doctors natin. Paano na lang siguro kayo nakakakuha ng trust mula sa inyong pasyente, yung kanilang tiwala sa panahon mahirap bang makapag-establish? Alam niyo po, ang mga doktor naman, in general, magagaling naman po lahat yan dahil yan po, bago po humarap sa pasyente, yan po ay mga na-train na. Opo. Trained na po sila. Kaya kahit po sinong doktor ang lapitan, yun po ay choice na ng pasyente. Magaling si Doc. Iginagaranti ako na lang po na magagaling yung doktor natin dito sa lalawigan natin. Oo, kita mo in general ang pagkakasabi ni Dr. Abadilla. Pasalamatan natin, partner at mga kaistan, ang ating pong kabalitaan sa umagang ito. Maraming salamat. Alam kong kayo po ay super busy dahil kayo po ay mayroong malaking role sa bahagi po ng UniHealth. Any message po para sa ating mga tagapanood, sa lahat po ng mga kaubayan nating sa panahon ba ng medyo sumasakit lang ang ulo, kailangan bang pumunta kaagad sa doktor? Ano po ang kailangan gawin? Magbabase po ba tayo sa herbal medicine o magtitiwala sa mga kagayang doktor o sa mga pagamutan po natin? Dr. Abadilla. Sige po. Una po, marami pong salamat sa pagkaka-imbita niyo sa akin dito sa palatuntunan ito. Mas i-advise ko po sa ating mga kababayan na kung maaari po ay sumangguni sa doktor anytime na makaramdam kayo ng hindi maganda. Mahirap po magtiwala lang basta-basta sa mga kung ano-anong simptomas. Kailangan po talagang matingnan kayo ng ating manggagamot. So, ako, kasama ko po ang mga doktor ng UniHealth.
ay nag-iimbita sa inyo na at nagbibigay po sa inyo ng assurance na pag nag-operate ng hospital ay malaki ang maitutulong namin sa inyo. Maraming salamat, Salamat po, po. Dr. Salamat Abadilla, po. ang isa sa mga tinatawag na mga hero sa panahong nasa gitna tayo ng pandemya, ang mga frontliners natin. Thank you po sa lahat ng Salamat ating mga po, manggagamot. Doc At sa Abadilla. ngalan po ni Congresswoman Dr. Helen Tan, ito po ang souvenir mula po sa ating palatuntunang stand-up balikatan. Thank you, Doc Abadilla. Salamat Marami po. pang salamat. O partner, pinangarap mo rin bang maging doktor? Pinangarap pero hindi kaya ng budget. At saka kailangan matalino ka Ah, dyan. meron naman kahit kaunti. Pwede Oo. naman. Gagaling ka naman, Pero maasa ka hindi ko naman. naman sinabing hindi ikaw. Kailangan Oh. siguro masikap at saka yung awareness mo Oo na naman, hindi para syempre. sa pansarili, kundi para sa marami. Abay, to save lives, Yung to syempre. save lives, makapagsalba nga. ka ng buhay ng ibang tao. Mhm. Mahalaga yung mga Yan, doktor. syempre. Kinikilala natin. At syempre, mga kababayan, syempre ito yung kauna-unahang pagkakataon nagkaroon tayo ng kabalitaan kagaya ni Dr. Abadilla. Kinararangal po yan ng ating programa ngayon. Lalo't higit sigurado ako, tuwan-tuwa ang ating mababatas na Doktora pa Congresswoman Dr. Helen Tan. Pasalamatan natin ang Clanton's Fashion Boutique para sa mga naghahanap po ng mga magagandang kasuotan na kailangan nyo sa mga mahalagang okasyon na inyong pupuntahan. Diyan po kayo magtungo at bumili sa ikalawang palapag ng Pacific Mall Lucena. Hanapin ang Clanton's Fashion Boutique, pagmamayari ng kababayan nating Miss Gigi Mendelebar Clanton. At kagaya po ng tate, mag-iiwang kami ng mga mahalagang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa. Kagaya ng ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po si King Formaran para sa programang Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.